ito naman yung ating pharmacy and grocery na dashboard. So papalitan na natin yun. So dito yun siya sa palitan natin yung settings. Same na din siya doon sa aking laundry na meron siyang app name. So dito sa app name, palitan na natin to pharmacy and grocery. Pharmacy and grocery. So yung picture is pwede nyo nang palitan yun. Pwede nyo din dito baguhin yung picture, yung design dun sa yung picture background nya. Pwede nyo pong baguhin yun. Nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo baguhin. Wala akong ibang picture dito may lagay sample natin ito. Log out tayo. Ayan. So pwede nyo babaguhin yung background nya. And then sa dashboard nya, ito yung dashboard nya. So mapapalitan nyo yung pangalan nya, yung pharmacy or grocery na gusto nyo yung pangalan. And expired, and that's new sales. So dito sa new sales, ito kasi dito yung importante. Ito yung barcode, and then yung quantity ng item, and then item search. Dito nyo po ilalagay kung anong item. So antibiotic, yan, lalabas naman siya. Bath soap, grocery. So bottled water, may bibilisin nyo sa grocery. Add, ayan, isa. And then medicine, lagay na tayo. So dito is barcode yan siya kung mag-scan kayo ng QR code, QR scanner. And then pwede din yung i-search yung item kung anong item. Ano ba yung product na meron. Fruit juice, losartan, ito sample, losartan. Yan. Pwede nyo ilagay yung parma yan, number parma magsisilin. So add. Itong mga ito, meron dito siyang parang request na kung kailangan siya ng reseta talaga or hindi. Kasama na to siya dito yung grocery at saka grocery item at saka yung medicine. And then tulad nito, kailangan siya ng approval ng pharmacist. Hindi yan siya agad kasi mag-check out. So kailangan siya ng approval kasi meron siyang pero kayo na din yun kung gusto yung ilagay. So approval natin muna ng pharmacist. So okay na, approve na yun. So back to set tayo. Check out na tayo guys. Check out. Cart is empty. Double click ko man. Grocery, pwede nilagay grocery, so bath soap, yan. Grocery, biscuit, at to cart. So ito na yung mga item. And then sales discount, depende na sa inyo. So amount due is 88, and then amount paid, naka-automatic siya, pero pwede yung palitan kung magkano talaga yung pera na inilagay nila. So kasama na yung change, and then check out natin. So save na siya agad yung invoice. Yan, automatic siya lalabas yung preview ng print receipt. So sa print receipt, meron na siyang
Pangalan ng pharmacy nyo, automatic din nababago, and then receipt number, date, cashier, payment through cash, and then ito yung mga in-order niya and pieces item, receipt, subtotal, discount or BAD, grand total, amount paid, and then change is 412 kasama yung change niya. Print tayo, so pwede nyo nang i-print agad. So print, receipt, ganun na po siya kasimple dito. And then products, so dito kung mag-i-stocks po kayo ng mga products, so pwede nyo i-separate yung pharmacy, hindi siya as one. So pag gusto nyo mag-grocery, yan, pharmacies, meron siya required, depende na sa inyo kung required ba siya ng reseta or regulated lang. Or grocery naman, ito lang, nawawala siya dito, yung purposely para sa pharmacy. And then stocks, and then barcode, kung i-scan nyo, automatic siya na magkakaroon, i-scan yung barcode ng mismong item. Marami naglagay dito para kung mag-scan kayo, automatic na po siya, lalabas yung item. So yung product name, kung anong product siya, may loba, ganyan. And then yung barcode, and then grocery, Milo pack, sachet na lang lagay natin. And then cost ng Milo is 15, sample lang. Sale price 20, then but ewan ko, stocks 10 stocks. So dapat maglagay ko ng reordered level, nasa sa inyo na yan, kung dalawa na ang item na lang, para at least malaman nyo kung yan. Mayroon pa akong hindi nalagay, yan. So ito yung yung pangalan or code na gusto nyong ilagay para sa item. Yan, product added. So andito na siya sa product added, yung code na gusto nyong ilagay. Farm ba, grocery, tapos SP, ganyan. Nasa sa inyo kung paano yung ilagay, anong mas mabilis na ma-identify para sa inyo. Kasama na siya lahat dito, yung mag-entry, yung pharmacies, item, at saka sa grocery, pwede nyo lang palitan yung product kung anong product ilalagay nyo. And then download product, ito meron siyang pwede nyo pong ma-download yung CSV. So kasama na din yung cost price, sale price, bat rate, detail ng mga per item nyo. So pwede nyo din itong ilagay, i-enter nyo muna dito sa Excel, and then i-upload nyo lang po ulit dito upload nyo lang po ulit, para in case na recovery, para hindi po kayo magta-type ulit. Pwede nyo, pagka na-enter nyo na lahat, pwede nyo i-save, download yung file nito, and then i-save nyo lang sa data nyo or sa email nyo, para in case na makukalat yung computer nyo, meron pa rin kayong save data. So pwede nyo lang i-recover agad, hindi nyo po kailangan mag-encode po naman ng isa-isa ulit ng mga stocks nyo. And then ito yung stocks per batch. So kung magsisilin, maglagay kayo ng supplier, yan, batch, number, then kung kailan yung purchase date ng stocks nyo, expiry date, and then quantity na receive, and then unit cost. Yan. So yung shampoo, meron kayong 100 stocks, wala siyang expiry date, pwede nyo na lang kasi sample lang, hindi na ako naglagay ng kung ano pa. Dito expiry date
ilagay nyo na lang. And then ito yung mga reports niya. Sa reports pwede nyo i-download, and then products, batch, expiry date. Ito dito kasi sa expiry report to siya. So malalaman nyo po dito kung kailan yung expiration niya, ano-anong item. So dito meron kayong on hand na magsisilin na expirations niya is sa expired na siya. Hindi, okay pa siya. Yung status niya, ito yung labas niya, status. So pag okay, ibig sabihin hindi pa siya expired. So no expiry date naman, nakalagay naman po siya kung no expiry date. And then yung sales history, ito yung sales history niya. Makikita nyo po dito yung sales history. So pwede nyo pong ilagay kung sino yung cashier or cashier ba ganyan. And then yung date covered na gusto nyo tignan na sales nyo. So wala pa yan siya. Pagpalagay natin all lang muna. Yan. Kasi hindi ako naggamit ng ibang account. Yung admin lang. Ito yung histories ng mga sales niya. Grand total. Then inventory naman. So yung product. And then stocks. Minimum. Na para mag-order. Reorder. Unit. Pagka 5 na lang, reorder na siya. So pwede din po kayo maglagay ng expenses dito. Category, descriptions, amount. Then through cash ba or reference number. And then note kung anong specific na ginamitan nyo ng pera. Ito naman is payroll ng ng employee niya. Payment period, time attendance, allowance, kung meron kayong additional allowance na ibibigay, deduction ba kung nangutang sila sa inyo. Report. Ito kung meron silang mga health, SSS, tax rate, PhilHealth, pwede nyo ilagay dito. So dito sa settings, dito sa approval, yung sa pharmacist to, kung kailangan ng request, dito nyo ilalagay yung pharmacist nya. App name, pangalan ng app name, palitan nyo yung background, palitan nyo, pwede dyan. Ito dito yun sa category naman. Pwede kayo mag-add ng category dun sa grocery or pharmacist. Pwede po kayo maglagay ng ibang category kung meron po kayong ibang item na ibibenta sa inyong stores. Electricals ba ganyan, pwede nyo naman po i-add yan. So purchase order, ito yung mga PO na in-order nyo, kung kaninong supplier, order, total, banking system, pag-isipan ko pa yan. And then yung mga item na binuvoid or nire-return ng mga customers or pwede nyo i-return. Shift, sino nag-opening, open shifting. Yan. Opening cash. Note, para kung anong kung may ibang idea kayo na gusto at habang pwede pa natin i-develop